Luke 11, verses 5 to 13. Basahin ko sa magandang balita Biblia. Ito ang pagkasabi. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na ang aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit na ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kanyang kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y magbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ay yung kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Saglit tayo manalangin. Ama, salamat sa oras ito. Dalangin namin ang iyong Santo Espiritu at pagpapagod sa amin, magbigay sa amin ng kaunawaan at lubos namin kaunawaan ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede tayong magupo. So, napakahalaga sa isang mananampalataya ang panalangin. Sino ba dito ang nag-pray? Nag-pray ba kayo? Yes, praise God, may nag-pray. Alam nyo ba, tayo bilang isang Kristiyano, madalas nating hinahalimbawa o hinahalintulad ang panalangin sa buhay ng isang mananampalataya sa oxygen o sa paghinga. Kasi, napakahalaga sa buhay ng mananampalataya ang panalangin. Okay? Kaya ulitin ko, madalas natin hinahalimbawa ang oxygen sa pananalangin. Kumbaga, ang pinaka-oxygen, or sa Tagalog oxygen, oxygena, di ba? O hangin. Ang madalas, ulitin ko hinahalintulad natin kung paano natin kailangan ang oxygen sa pangangailangan natin sa ating katawan, ganoon din natin kailangan ang panalangin. Kaya napakahalaga na bilang isang mananampalataya, tayo ay nagpipray. Bakit? Kasi ang panalangin, yun ang pinaka-oxygen ng ating kaluluwa, ng ating soul. Okay? Ulitin ko ang panalangin, ang pinaka-oxygen natin sa ating buhay, pananampalataya, at sa ating kaluluwa. So, sobrang halaga ng panalangin sa buhay, pananampalataya natin. So, alam niyo ba na ilang araw ba ang isang tao kayang mabuhay nang hindi kumakain? Ilang araw kaya?
Sabi sa isang pag-aaral, kaya daw mabuhay ng isang tao ng 8 to 21 days nang walang kain. Kaya mabuhay after 21 days, syempre patay ka na. At sabi din ng isa ding pag-aaral, kaya daw mabuhay ng isang tao nang walang inom-inom ng tubig sa loob lang ng 3 araw. Okay? Kapag hindi ka nakainom ng tubig sa loob ng 3 araw, automatic, patay ka. Marami yata dito, hindi umiinom ng tubig, puro na kape, cobra, steak, masama yun. So, pero ito, listen, gaano katagal, makinig, gaano kaya katagal na mabubuhay ang isang tao without oxygen? Isang araw? Ilan? 2 minutes. 7. 1 minute. Sabi ng isang pag-aaral, sabi sa Medline Plus, sabi 3 to 6 minutes without oxygen, mamamatay ka. Naalala ko nga yung, di ba, nung uso yung COVID-19 o yung coronavirus, isa sa mga fatal na result ng virus ay bababa ang oxygen level, di ba? Ng dugo mo. At kapag bumaba, di ba, gano'n ang nangyayari, kaya dati, di ba, pag nagkaroon ka ng COVID-19, ang laging chine-check yung oxygen sa dugo mo. Bakit? Isa sa ginagawa kasi ng virus, ng coronavirus or COVID-19, yung ginagawa niya, pinapababa niya ang oxygen level sa dugo. At alam niyo ba, kapag bumaba ang oxygen level sa dugo, anong mangyayari? Mag-automatic shutdown ang iyong lungs, liver, syempre kasama na yung heart and also yung brain mo. And also yung kidney mo. Mag-auto shutdown. Ulitin ko, di ba napakahalaga, listen, napakahalaga ng oxygen sa buhay natin. Tama? At uulitin ko madalas nating inahalimbawa ang panalangin sa oxygen. Kasi ang panalangin ang pinaka-oxygen ng ating soul, ng ating buhay, pananampalataya. Kaya, bilang isang believers, bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay nananalangin. Kaya, sobrang halaga ng panalangin sa ating buhay, pananampalataya. At hindi po pwedeng sinasabi mo na Christian ka at sinasabi mo na mahal mo si Lord, pero wala kang prayer life. Sinasabi mo na, mananampalataya ko, umaatin ako dun sa God's Joy Christian Church, pero hindi ka nag-pray. Ibig sabihin, hindi mo walang paghinga, walang oxygen supply ang iyong. Kaya nga di ba sabi ni Paul, pray without ceasing. At imposible, Christian ka, tapos wala kang prayer life. Hindi po pwedeng gano'n. Kasi kung sinasabi mo na Christian ka, tapos wala kang prayer life, wala kang buhay pananalangin, I tell you, hindi ka totoong Christian. Diba? Hindi ka nag-pray, tapos sabihin mo, Christian ka? Pwede bang gano'n? Kaya imposible na sabihin mo na ikaw ay Kristiyano at the same time, hindi ka naman nag-pray.
At alam niyo ba, the more na tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon through prayer, the more na mas lalalim ang ating kaugnayan sa ating Panginoon at mas lalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. So sabi nga ni C.S. Sabi ni Spurgeon, sabi niya, prayer can never be excess. Listen, sabi ni Spurgeon, ang panalangin daw ay hindi po pwedeng maging excess. Ang ibig sabihin ng excess? Sobra. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na, Pastor Art, parang nasusobra na ako sa panalangin Parang pag sinasabi natin na nasusobra na tayo sa paghinga. Meron bang gano'n? Meron na ba nakaranas sa inyo na mukhang nasusobra na ako sa paghinga? Wala din. Pwede magkulang. Nagkukulang na yung paghinga natin. Di ba? Kaya nilalagyan tayo ng oxygen hose sa ilong kasi hindi na makapaghinga. Pero, hindi natin po pwede sabihin na sobra-sobra na natin yung paghinga ko, mamaya na ulit akong hihinga. At gano'n yung panalangin natin. Hindi po pwede na sobra na yata ako sa panalangin. Parang matindi na yung panalangin ko ngayon Saka na ulit mananalangin. Hindi po pwede gano'n. Okay? Ulitin ko yung sinabi niya ni Spurgeon, prayer can never be excess. Hindi po pwede magsobra tayo sa panalangin. Actually, lagi nga tayo nagkukulang. Saan? Sa panalangin. Naalala ko, at hindi ko makalimutan, yung sinabi ni Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, sobrang dami kong gagawin ngayon. Ngayong araw na ito, dami kong gagawin. Kaya sisimulan ko yung araw ko sa 4 na oras na panalangin. Oh, tayo di ba? Tingnan natin Pastor, hindi ako nakakapag-pray kasi busy ako di ba? Kaka-plan? Pastor, busy ako Hindi, Pastor, gusto ko talaga mag-pray pero sobrang busy ko talaga. Di ba? Ang dami kong ka-chat. Di ba ang dami nating rason kapag nag-pray tayo? Pero ano sabi ni Martin Luther? Alam niyo ba, si Martin Luther, naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang panalangin. Kaya kahit busy siya, ang dami niyang gagawin sa... Tanong, sino ba si Martin Luther? Alam niyo ba kung bakit nahiwalay ang evangelical sa Roman Catholic Church? Dahil kay Martin Luther. Siya yung ginamit ng Diyos. At sobrang, syempre, grabe yung kanyang talino, grabe yung kanyang husay pagdating sa Biblia, at ang dami niya ginagawa, pero sabi niya, dami kong gagawin yun. Magpipray nga muna ako ng 4 na oras. Kaya bilang isang mananampalataya, ulitin ko, napakahalaga ng pananalangin. At dito, pupunta na tayo sa ating talata, sa ating pag-aaralan. Dito, sa ating verses na ating pag-aaralan, si Christ, after niya magturo ng panalangin, di ba binasa naman natin kanina sa program natin, yung Luke 11:1-5, di ba? Anong sabi ng mga disciples? Lord, turuan nga po ninyo kaming manalangin. At anong sabi ni Jesus? Kung kayo ay mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sabihin mo ba, yung pangalan, magaling ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Diba? Ano ba sundan? At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at ilayo niyo po kami. Katukso. Sabi ni Christ, sa Luke 11:1-4, ito ang panalangin. Dapat ganito ang format, ganito dapat ang outline ng inyong pananalangin. Tinuruan ni Christ ang mga disciples kung paano manalangin. At ngayon naman, sa ating pag-aaral, dito sa verses 5-13, ang matutunan natin dito, kung paano ba mag-pray ng taimtim or ng
intense na panalangin o earnest na panalangin. Kaya ngayon title natin, di ba? Pray earnestly. Pag sinabi earnest, yung merong pagnanais na gusto na masumpungan yung sagot sa ating mga pananalangin. Alam mo naman, di ba? Nagpipray kayo, di ba? Nagpipray kayo. Tanong, kamusta kaya ang panalangin? Yes, nagpipray kayo. Pero gaano ba ka-intense, ka-earnest ang inyong pananalangin? Kaya dito sa ating aralin, makikita natin at merong binanggit na parable si Christ para maturuan tayo na maging maigting ang ating pananalangin. Basahin ko verses 5 to 6. Sundan ninyo. Sabi dito, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi. Isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, tayo lang mga tatlong tinapay. Dumating kasi yung isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong may hain sa kanya. So, dito, sa parable na ating aaralin, dito hinalimbawa ni Jesus Christ kung paano ba tayo dapat manalangin ng earnest or ng intense. Paano daw? Ganito niya binanggit. Dito sa verse 5 to 6. Actually, medyo nakakatuwa ito eh. Mamaya maintindihan natin. So, para mas maintindihan natin ang gusto, ang parable, o yung gustong sabihin ni Christ, ganito. Halimbawa, ipapasa ko sa inyo yung kwento. Halimbawa, ay meron kayong kaibigan. Sino kong may kaibigan dito? Kaaway. Kaaway lang yan. O, kaibigan. Diba? Meron kayong kaibigan. Okay? O, sige lang. Puroy, tama na Puroy. Halimbawa na si Puroy. Halimbawa, kaibigan ko si Nigel. So, halimbawa si Puroy. Halimbawa, meron kang kaibigan. At ang kaibigan mo, nagta-travel. Pero huwag natin isipin na, gusto kong maisip ninyo yung mga traveler noong ancient time. Pag sinabi ng ancient time, nung unang panahon, nung panahon ni Christ, ano kay itsura? Kasi di ba yung mga traveler ngayon, di ba, malalaki yung balat pa, di ba? Tama? Tapos mga may yung balat mo. Pero huwag natin isipin ganon yung itsura, listen, nung ancient time ng mga travelers. Alam nyo ba, kapag nung unang panahon, kapag ikaw ay magta-travel, hindi pa uso ang hindi pa uso ang sasakyan. May sasakyan na ba noon? Wala pa sasakyan noon. Kapag magta-travel ka noon, ang means ng travel ay by feet or walking or by riding an animal. Or by camel, by donkey, horse, hindi masyadong ginagamit kasi horse, lalo na pag malalayo yung biyahe kasi medyo pagodin ang horse. Diba? Hindi katulad ng camel at huwag niyong iisipin, di ba, ang travel, listen, di ba, ang travel ngayon, mabilis lang, di ba? Pag pumunta ka sa Baguio, ilang oras kayo biyahe sa Baguio? Mga 5 hours po, sobrang lang. Ilang kilometers ba ang Baguio? More than 300 kilometers, di ba? Pag nilakad mo mula dito hanggang Baguio, mamamatay ka na agad? Isipin nyo na ang paglalakbay, ang pagka-travel, at nakasakay na ba kayo sa camel? Hindi pa? Nakayo lang kasi ang camel ba mabilis bang tumakbo? Hindi, lakad lang talaga yun.
Ang kagandahan sa camel, meron siyang ibakan ng pagkain sa kanyang likuran. Okay, may ibakan siya ng kaya kaya niyang mag-travel ng malayo, ilang kilometro without eating or drinking. Okay? So listen. Back or story. Isipin nyo, ikaw ay bubulol eh. Wala pa akong brace niyan ha. Ano nga, pag nagpa-brace na ako, no? So, isipin nyo na kayo ay namumuhay noong ancient time at meron kayong kaibigan na nag-travel. At dumaan siya sa bahay ninyo. Kaibigan mo ha. At nung pagdaan niya sa bahay ninyo, actually, hindi pa kasi uso ang mga apartment or hotel during that time. Bagamat may mga inn na noon, pero hindi ganun ka uso, magastos. Ang mas maganda, pumunta ka, mayroong kang daan ng kaibigan, sa ganun makatipid ka. At ito nangyari. Meron kang kaibigan na traveler. At anong ginawa? Dumaan siya sa bahay niyo. Kung kayo ang naglalakbay, ano kayo pakiramdam maglakbay? Di ba nakakapagod? At syempre siguro kahit hindi nyo na tanungin, listen, siguro kahit hindi na ninyo tanungin, yung kaibigan nyo kung gutom pa siya, automatic yun, di ba? Magkahain ka. Tama? Di ba? Hindi mo na tatanungin, gutom ka ba? Hindi na. Gutom talaga yun kasi malayo yung kanyang binyahe. Ang problema, anong sabi sa istorya natin? Wala siyang mabigay na pagkain sa kanyang kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kasi noong ancient time, hindi pa naman uso ang refrigerator, tama? Kapag nagluto ka, noong unang panahon kapag nagluto ka o naghain ka ng pagkain, wala pang ref. Na kapag sumobra yung luto mo, ilalagay mo doon na hindi masira. Noon, kapag magluluto sila o maghahain sila, sakto lang dapat. Kailangan ubusin nila. Kasi wala silang imbakan. At mainit, di ba, sa lugar ng Israel. Alam niyo naman, di ba, pag mainit, mabilis mapanis sa pagkain. At siyempre, hindi rin ganun kaganda ang buhay noon. Kaya, kapag nagluto ka ng pagkain, siyempre, sakto lang, hindi na yung sobra. Kung gusto mong kumain ulit, bukas, ito ang problema. Yung kaibigan niyang nagta-travel, listen, wala siyang mabigay na pagkain. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang kaibigan para actually, listen, kung magiging honest naman sana, bagamat araw ulit ito, ayaw ko masyadong explain ng masyadong madetalye at magdagdag ng iba kasi araw ulit ito. Gusto ko lang isipin ninyo na kung ikaw ay kung ikaw yung pinisita ng kaibigan mo na nagta-travel at wala kang mabigay na pagkain. Siguro, hindi naman nakakahiya na maging honest ka, di ba? Nasabihin mo na pasensya na, wala kaming pagkain eh. Di ba, nakakahiya ba yun sabihin sa kaibigan mo? Pasensya na kaibigan wala na kaming pagkain eh. Wala kaming mapapakain sa inyo. Ulog nyo na lang yung gutom ninyo. At anong oras na yun? Madaling araw dumating. Wala pa rin tindahan nun. Wala pang, huwag nyo isipin na may sari-sari. So, hindi. Bagamat may palengke na Okay? Pero wala pang 7-Eleven. Ang 7-Eleven kasi, di ba? Bukas 24 hours. Ang OSAP, hindi eh. Alphamart, hindi. Hanggang 12 lang yun. Minsan 11. So, pero wala pang
gano'n, wala pang convenience store noong ancient time. Kaya, ang pwedeng option, di ba pwede mo namang sabihin sa kaibigan, pasensya na ha, wala talaga akong pagkain dito wala akong may bibigay sa'yo. Siguro tulong mo na lang yan, yung gutom mo. Bukas, pagkahain kita. Ha? Pero, anong ginawa niya? Hindi niya ginawa yun. Hindi ko nakakaya mong sabihin yun sa kaibigan mo. Hindi naman. Kung kaibigan mo siya, may iintindihan ka niya, tama? Pero hindi. Gumawa pa siya ng action na mas nakakaya. Ano ginawa niya? Pumunta siya sa kanyang kaibigan ng madaling araw. Pumatok siya sa kanyang kaibigan. Ano sabi niya sa kaibigan niya? Kaibigan. Di ba pag may kailangan ka sa kaibigan mo, tinatawag mo siyang friend? Pag may kailangan ka, di ba? Pag wala kang kailangan, pangalan ka, di ba? Pero pag may kailangan ka, sis, Bessie, best friend. Pag may kailangan, di ba? Pag walang kailangan. At sabi dito, sabi niya, kaibigan, kumatok siya. Pwede ba akong makahingi ng ilang tinapay ngayon na niyang hinihingi? Tatlo. Ito huwag niyo yung isipin yung tinapay noon ay katulad ng tinapay natin ngayon. Diba? Ano ba mga tinapay natin ngayon? Diba ang dami natin? Pero ang tinapay nila during their time, yun ay parang crackers. Flat bread sa panahon natin ngayon. Umihingi siya ng crackers, tatlong crackers. At anong ginawa niya? Dinistorbo niya pa yung kanyang kaibigan madaling araw. Para ano? Humingi ng tinapay. Kung ikaw kaya, doon sa may kaibigan mo, na may kaibigan na dumating, at dinistorbo ka madaling araw, at nanghihingi ng tinapay, ano sasabihin mo? Okay na, guys, okay na sana, di ba, kung madaling araw gising nga, tapos emergency, di ba? Sabi mo, Sir, mga anak na yung ano ko, so, okay na pag yung mga gano'n, di ba? Gising ka, di ba? Pastor Art, gising. Bakit? Nasusunog yung kapitbahay. Okay na yung gano'n, di ba? Emergency. Pero yung gigisingin ka, kakalabog sa pinto nyo, tapos, Sir, meron kayo niyo ang merienda lang ng kaibigan ko. Kung ikaw, ano gagawin mo? Basahin natin ang talata. Verse 7, sabi dito, at ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit na ano. Madamot ba yung kaibigan niya? Sa tingin niya madamot ba? Hindi naman, di ba? Kasi disturbo yung tama. Disturbo yun, madaling araw. Ulitin ko, puti nga sana kung emergency, di ba? May na-aksidente, ama, etc. Pero ito, nanghihingi ng tinapay. At ano sabi ng lalaki? Ang kanyang kaibigan? Basahin ko ulit, huwag mo na akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Naalala ko nung pumunta ako kila Ray. Bibisitahin ko kasi nga may sakit yung kanyang lola. Yung nakita ko, pagpunta ko sa pinto nila Ray, nakita ko sila natutulog. Hindi naman madaling araw. hapon, di ba hapon? Hapon ng alas 2, alas 3, di ba? Yung inatid ko si Chantal. Kasi pupunta ako natin sana si Ray para makapag-pray yung kanyang lola. Pagdating ko doon, natutulog. Tapos pinakita pa ako mga bata, baby. Di ba bago panganak yung ate mo? Tulog din. Hindi ko naginising. Di ba? Tulog na, di ba? Kasi baka pag nagising yung baby, sa akin patulog eh. Di ba? Bahala ka niya, patulogin mo yung bata. Iniisip ko, sabi ko kay Chantal,
Hindi ko na ginising kasi mamaya 2 minutes pa lang nakakatulog, di ba? Sumakit yung ulo. Pero ito, madaling araw. Dinustorbo niya yung kanyang kaibigan para saan? Sa 3 tinapay. Pero ang sabi ng kanyang kaibigan, matakot ba? Hindi kasi disturbo yun eh. Ano sabi ng kanyang kaibigan? Tulog na yung mga anak ko, tulog na kami. Hindi ko nabubuksan yung pinto para bigyan ka lang ng tinapay. Pero tanong, ito ang question. Hindi ba talaga bibigyan? Ha? Bibigyan? Tama. Basahin natin talaga. Kasi gising na, di ba? Pag gising na din ako, bigyan natin yun. Dito. Verse 8, sabi dito, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Bibigyan niya ng tinapay kahit ayaw niyang bigyan. Pero bibigyan niya pa rin ng tinapay yung kanyang kaibigan, hindi dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, kundi dahil nakukulitan na siya dahil nagpupumilit ito. Diba, madaling araw nga. Tapos katok ng katok, di ba? Nigel, paging tinapay. Wala na sa Nigel, paging... Bibigyan niya ng tinapay. Hindi dahil sa best. Mahal ko kasi yung kaibigan ko, kaya hindi ganoon. Concern kasi ako sa kaibigan ko eh. Kaya hindi ganoon. Bibigyan niya kasi ang kulit. Bigyan mo ito, kahimik na ito, bigyan mo na nga yan. At balik tayo sa ating pananalangin. Sa i-collect natin. At itong parable na ito ay patungkol sa pananalangin. Yung word doon na pagpupumilit, sa English, yun ay persistence. At ang word na persistence ay, ang ibig sabihin ay impudence. Na ang ibig sabihin naman, parang mas lumalalim, no? Ang ibig sabihin naman ay urgency, audacity, or earnestness. Kasama na dun yung boldness and relentlessness. Nagpupumilit siya. At sa ating panalangin, dapat yung earnestly, yung persistent ng nasa parable, sa kanyang pagtawag sa kanyang kaibigan para siya ibigyan, dapat sa ating panalangin, ganoon din tayo. Dapat nandun yung earnest natin sa pananalangin. Yung desire natin, yung kagustuhan natin na, Lord, sagutin mo yung panalangin. Dapat sa ating pananalangin, persistent tayo. Nandun yung ating eagerness and also yung ating boldness. Pag sinabing boldness, yung hayagang paghayag natin ng ating mga kailangan. At ilapit natin yun saan? Sa Diyos. Hindi naman masamang kulitin ng Diyos, di ba? Especially sa ating mga panalangin. At nandun yung relentless. Ano sa sabi relentless? Kung hindi ka napapagod, na ikaw ay manalangin. At alam niyo ba, itong word na persistence ay madalas nire-relate sa isang beggar. Ano ba beggar? O beggar, rather. Beggar. Pulubi. Na nanghihingi ng limos. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, para tayong nanghihingi, para tayong nanglilimos, na yung eagerness natin na pagbigyan tayo. May na-experience ba kayo? May nanglilimos sa inyo tapos ang kulit? Di ba?
Naalala ko nga, di ba nakwento ko sa inyo, bumili ako ng Nova. Tapos, bumili ako soft drinks. Tapos may nang bili mo sa akin. Tapos, tinanong ko muna siya, sabi ko, bakit ka nang lilimos? Sabi ko sa kanya, baka nagra-rugby ka. Hindi kasi baka nagbibisyo yung bata. So, baka nagsusugal, di ba? Ba Nike, baka nagsusugal ka Nike, baka nagsusugal. Tinanong ko muna. Tapos, nung binigyan ko siya ng 5 piso, ayaw niya. Ayaw niya, alam gusto niya? Turo niya yung Nova ko. Yung Nova ko. Hindi na nga kitang 5. Gusto ko pa ng Nova. At ang kulit niya. Dapat sa ating pananalangin, nandun yung eagerness natin na i-convince natin si God sa ating pananalangin. Tanong, gaano ba tayo ka-intense, ka-eager, ka-earnest sa ating pananalangin, sa ating kapituloy? At bakit ba dapat tayo manalangin ng maigting? Verses 9 to 10, dahil ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Basahin ko verses 9 to 10. Sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakato ay pagbubuksan. Makikita nyo, ito ay, kumbaga para itong chain of thought, na pa-intense na pa-intense. Diba ang una? Humingi, tapos humanap, at kumatok. Pa-intense ng pa-intense yung level ng pag-ask. Okay? At ganoon din dapat tayo. Dapat pa-intense din ng pa-intense yung ating pananalangin. Bakit? Anong sabi sa talata natin? Sumasagot sa panalangin ang Diyos. Bakit? Sabi dito, sapagkat ang humihingi ay tatanggap. Kapag humihingi ka, tatanggap ka. At ang bawat umahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakato ay pagbubuksan. Yun ang pangako sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay nag-pray earnestly, sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. Naalala ko yung sinabi ni James sa chapter 4, verse 2. Ano sabi niya? Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaya pala, hindi natin natatanggap yung mga nais natin dahil hindi ka naman kasi humihingi. Hindi ka naman kasi nag-pray. Diba? Paano ka pagbibigyan ni God? Hindi ka naman lumalapit sa Kanya. At gusto kong maintindihan ninyo, alam nyo ba, kapag tayo ay nag-pray madalas, at kapag tayo ay lagi nag-pray, ang isa sa mga ibig sabihin nun, tayo ay umaasa sa Diyos. Diba, makikita natin, yung taong lagi nag-pray, yun yung taong totoong mapagkumbaba. Bakit? Umaasa siya sa Diyos di ba? Hindi siya umaasa sa, magaling kasi ako, di ba? Mahusay ako sa trabaho, marami akong mga diskarte. Di ba? Magaling ako, malakas ako. Pero ang mga taong lagi nag-pray, ito yung mga taong mapagkumbaba. Na alam nila na hindi nila kaya, na kailangan nila ng tulong ng Diyos. Na hindi sapat yung kanilang kaalaman, hindi sapat yung kanilang kakayanan, kaya lalapit sila sa Diyos. Kaya isa sa mga sign ng humility o pag-apakumbaba
ay yung taong laging nagpipray. Pero kung tingin mo, magaling naman ako eh. Kaya ko naman to, matalino naman ako, mahusay naman ako. Umaasa ka sa sarili mo. Hindi ka umaasa sa Diyos. Remember, di ba, sabi sa Matthew chapter 5, di ba, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Nakikita nilang hari ng Diyos. At gusto ko sana expect nyo dito na, Pastor Art, kahit ano bang ipanalangin ko, bibigyan ni God. Ha? Basta ayon sa kanyang kalooban. Diba? Huwag namang gawin nyo namang genie si God. Utusan ninyo, ha? Ginagawa nyo namang genie si God, hindi gano'n. Sasagutin ni God ang inyong panalangin base sa Diyos, sabi ng Biblia, according to His will. Baka gawin kasi gawin natin si Shenron. Di ba? Ilan si Shenron? Hindi niya kilala si Shenron. Baka gawin natin genie si God. Lord, bigay mo sa akin to. Hindi niya naman kalooban. Di ba? Kahapon nag-Bible study kami kila Jay, Delbert Jay. Birthday niya yan. Isa sa mga in-emphasize natin doon, kapag tayo ay nag-pray, di ba? Laging may sagot naman si God, di ba? Kapag tayo ay nag-pray. Ano ang sagot ni God? Kapag tayo ay nag-pray, di ba? Ano lagi sagot ni God? Yes. Kung kalooban niya? No. Kung hindi niya kalooban? Wait. Kung okay, hindi ka pa ready. Okay? Lagi may sagot si God sa ating nananala. Kaya hindi lahat naman pagawin natin, di ba? Sabi ng Bible, di ba? Kumatok ako, makakasumpong ako, umanap ako, di ba? Makikita ako, di ba? Kumatok ako pag bibigyan. Yes, pero base sa ating o sa base sa kalooban ng Diyos. At dito, ito naman ang principle. Makikita natin sa verses 11 to 30. Sabi dito, ay kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya ay humihingi ng ito? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ito ang principle. At madalas naman, nung Sunday din, binanggit din natin ito. Yung mga Hudyo kasi, mahilig sila sa pagbigay ng argument from lesser to greater. Okay, ganun ang mga Hudyo. Ano sabi ni Christ? Ano yung principle? Kung bakit tayo mag-pray earnestly? Kasi sabi niya, kayo ngang mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ito ng isda? Meron bang tatay na gano'n? Na-experience nyo na ba sa tatay ninyo? Yung tatay ba ninyo kasi bait ng Diyos? Ha? Yung tatay ba ninyo sino? Di ba hindi? Tama? Pero pag humingi pa kayo sa inyong tatay ng isda, bibigyan niya ba kayo ng ahas? Ha? Hindi, di ba? Kung humingi kayo ng itlog, ng egg, bibigyan kaya kayo ng alakdan? Ha? Ng inyong tatay? Ha? Hindi, di ba? Kaya anong sabi ni Christ? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit. Guys, mga kapatid, tayo ng mga masama, di ba?
Di ba lahat naman tao masama? Lahat ng tao makasalanan? Nakakagawa nga tayo ng mabuti sa mga taong humihingi sa atin. Tama? Ang Diyos pa kaya na nasa langit? Ha? Hindi niya kayang ibigay sa'yo? Yung Diyos pa kaya, yung ating Ama pa kaya sa langit na napakabait, hindi niya kaya ibibigay sa'yo kung ano yung kailangan mo. At last verse, yun tayo matalako. Sabi niya, kayo mga masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga, lalo na ang inyong Amang nasa langit. At ano sabi niya pa doon? Na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Alam niyo ba? Di ba pinag-aralan natin sa Book of Ephesians, yung blessings ng isang taong mananampalataya? At isa sa mga source ng blessings natin, bilang isang mananampalataya, walang iba kundi ang Santong Espiritu. At si God, sa sobrang buti niya, kapag tayo ay nagtaas, especially sa ating mga spiritual blessings na kailangan, ipagkakalob at ipagkakalob niya sa atin. Dahil ganoon siya kabuti. Ang question na lang, nagpipray ka ba? Kung nagpipray ka, gaano ka-earnest ang iyong panalangin? Babasahin ko lang yung isa sa quote na banagyan ni John Calvin. Sabi ni John Calvin, to know God as Master and Bestower of all good things, who invite us to request them of Him, and still not go to Him and ask Him, it would be as little profit as for a man to neglect a treasure buried and hidden in the earth after it had been given appointed out to Him. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Martin Luther, kung ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at lahat ng blessings, lahat, di ba sabi nga sa James, every good gifts came from God above. Kung ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa Diyos, at sinabi ng Diyos na ipagkakaloob sa atin itong mga mabubuting bagay nito kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Pero kung hindi ka pa din lumalapit, ulitin ko kung ang Diyos na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sila, na source na lahat ng kabutihan, na sinabi sa iyo na lumapit ka sa Kanya at bibigyan ka niya, pero hindi ka pa din lumalapit. Ano sabi ni Calvin? Sabi ni Calvin, para kang isang tao na tinuro na sa iyo kung saan huhukayin ng kayamanan at hindi mo pa din hinuhukay. Anong ibig sabihin nun? Isang malaking kamangmangan na para sa isang mananampalataya. Nagigets niyo? Ang hindi manalangin. Bakit? Sinabi na ng Diyos, nakaloob niya sa atin. Lumapit lang tayo, pero hindi ka pa din lumalapit. Hindi ka pa din nagpipit. Ang dami mong ginawa, ang dami mong ginagawa, sobrang busy ka. Nagawa mo na lahat na dapat mong gawin, manalangin ng hindi. At yun ang highway, ang way para tayo ay lubos na pagpalain ng Diyos, ang manalangin. Ano? Bakit hindi ka pa din manalangin? Mahirap ba manalangin? Madali lang, di ba? Madali lang manalangin, tama, di ba? Madali lang. Mas mahirap pa nga umatak di ba? Pero bakit hindi ka nag-pray? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Baka kaya hindi ka nag-pray, baka hindi ka naman anak ng Diyos. Kasi kung anak ka ng Diyos, lalapit ka sa akin. At kung nag-pray ka man, pero napaka-igting, napaka-onte at hindi maigting ang iyong panalangin, may problema ka. Kaya dapat ngayong oras na ito, tayo ay matuto na mag-pray earnestly. Tayo nahatay ko ngayon, ay manalangin.
Amin na kami ng Diyos, no? Yan sa Lord. Patuloy na turuan mo kami manalangin sapagkat yan, hindi kami marunong manalangin. Sabi sa iyong mga salita, sa Romans chapter 8, Panginoon. Dalangin namin na ikaw patuloy na magbigay sa amin ng desire, ng eagerness, na ikaw ay patuloy na malapitan sa magitan ng panalangin. Akawan niyo kami, tulungan niyo kami, Panginoon. At lubos namin madama ang iyong kapangyarihan every time na kami ay mananalangin. Ito ang dalangin sa mga Jesus. Amen and amen.